Di ba minsan meron tayong mga binibiling properties? Nakita lang natin sa Facebook, ay ang ganda ng CR, ang ganda ng room. Eh, di mo naman nakita, picture lang yon. Alam mo naman natin ang mga picture, may anggulong aesthetics, di ba? Sabi nga nila. Okay, G-Livers, paalaala ni Rockstar, huwag tayong bili ng property. Yes. Dok, di ba dapat namimili tayo ng property? Yes. Pero may mga criteria at tamang sitwasyon at panahon kung kailan tayo bibili ng property. Pag-usapan natin? Let's go. Let's go. Okay, so sino ba sa atin ang na-addict na sa pagbili ng property? Yung every 6 months, yearly, parang nagsha-shopping lang ng shoes, kailangan bumili na siya ng isa pang kondo, kailangan bumili na siya ng isa pang apartment, kailangan bumili na siya ng isa pang lupa. May mga ganun, di ba? So, meron ako na-quotes na isang OFW. Sabi niya, Dok, wala akong pera, uwi na ako. Pero meron akong 5 malalaking lupain. Yan. So, tingnan natin, tama ba yun, no? And third po, yan. So, meron din tayong mga na-quotes na yung income nila, at least siguro mga 50 or 60% na pupunta sa pagbabayad ng property. Okay? So, tama ba ang mga ganun sitwasyon? Tingnan natin, okay? So, para sa akin, ito po ang mga criteria. 7, kailan ka lang dapat bumili ng property? First, bumili ka ng property kung complete na ang financial foundation natin. So, ibig sabihin, mataas na ang cash flow mo. Okay? Meron ka ng health insurance, may protected ka na, may life insurance ka na. Ibig sabihin, health insurance natin, may health fund na tayo, pwedeng health fund or health insurance, may life insurance na tayo, nakakabayad tayo ng utang, may emergency fund tayo, at meron na tayong investment. Yan po ang tamang pundasyon, pagkakasunod-sunod, bago tayo mamili ng property. Okay? Alright, so kung wala ka pang emergency fund, bili ng property, isang araw, ibebenta mo yung property mo nang wala sa presyo, lugi ka pa, kasi kailangan mo ng pera, nagkasakit ang anak mo, nagkasakit ka. Alright? Or maybe kasi wala tayong healthcare, wala tayong health card, so pag nagkasakit tayo, yung lupang pinagpaguran mo, bibili mo ng mas mura. Kasi hindi natin na-complete muna yung pundasyon natin, financial foundation. Alright? So, second, kailan lang tayo bibili ng property? Pag instantly, it will give you cash flow. For example, kung ang target mo magbigay sa'yo ng cash flow, so dapat instantly ready siya na gamitin. So, kung hindi pa na inaayos pa lang siya, tapos ina-expect mo magbibigay siya ng income, bibilang ka pa ng 3 to 5 years, it will defeat the purpose. Okay? So, ulitin ko kung ang purpose mo magbigay na ng income sa'yo, eh hindi pa, dahil marami ka pang ayusin, ipapagawa mo, gagastos ka pa ng malaki na hindi mo na kaya. So, ang mangyayari, may stock ang property, walang nangyayari improvement, hindi siya magbigay ng cash flow sa'yo. Nagiging liability. Okay? So, third, bili ka lang ng property, yung mga walang legal issue. Alam nyo, nagkaroon na rin ako ng problem dyan. Kaya sabi ko, sige sa'yo na yan. Wag na ako. Binenta na rin natin. Ayoko ma-stress, okay? Yung mga may issue kasi, ganito, hinahabol ng anak, hinahabol ng ganito. Nakikita naman natin yun sa title, di ba? So, pag may mga issues, ayusin mo na issue, malinis ang papel bago natin bilhin, okay? Huwag kang kumuha ng stress. Okay? May stress na yung buhay natin. Tama na yun. Huwag nang dagdagan sa mga binibili natin properties. Okay? Alright, next. Buy only property kung nakita mo siya mismo actual. Ikaw ang nakakita, okay? Hindi ibinalita sa'yo, hindi kinuwento, hindi picture. Di ba minsan meron tayong mga binibiling properties? Nakita lang natin sa Facebook, ay ang ganda ng CR, ang ganda ng room. Eh, di mo naman nakita, picture lang yon. Alam mo naman natin ang mga picture, may anggulong aesthetics, di ba? Sabi nga nila. Alam nyo, nung ito naulit na, sinabi ko na to, ilang beses sa vlog ko, ulitin natin. Si Madam from US, sabi niya, Dok, bumili ako ng property. Nung nakita ko, ayaw ko pala siya. Dahil mag-isa lang pala ako dun sa lugar. Nung pinakita sa akin ang picture, ang ganda, may mga puno, may mga saging. So, naisip niya daw, sa retirement niya, doon na siya titira. Eh, nung nagpunta siya, wala namang daan, walang access doon. Tas mag-isa lang, kailangan, pag bumili ka ng property, lalo mga OFW, lalo kung ang presyo niyan, millions, umuwi ka muna dito. Or kahit nasa Manila ka, nasa probinsya ang property, bigyan mo ng panahon.
tingnan mo muna ang property. Baka mamaya yung picture iba naman, di ba? Wala ka palang katabi. Ang mura, Dok, May discount daw, 30% discount. Oo nga, pero hanap ka pa ng magtatawag ka pa ng mga kapitbahay para magkaroon ka ng katabi. Okay? Walang linya ng kuryente, walang linya ng internet, walang linya ng tubig. Mahirap. Okay? Tingnan muna. Tingnan din mga paligid. Baka may mga kapitbahay mo, hindi mo naman pala type. Okay? Alright? So, tingnan natin. Next, number 5. Okay. Buy property if kung meron ng ongoing progress sa paligid. Kasi di ba minsan may mga dialogue sinasabi sa atin mga nagbebenta. Ulad din yan, di ba? Wala pa naman sinisimulan, mahirap po yun. Kung sinisimulan, meron nagkaka-highway na, meron ng daan, nagkakaroon na ng mga establishment, ginagawaan na. Yun po yung panahon na bibili ka kung gusto mo sa paunlad o maunlad na location. Okay? Pero kung wala pa, talagang nakikita mo, wala pa namang nasa bundok pa lang, wala pang progress or nasa mga lugar. Alam niyo, meron ako mga lugar na pinupunta, sabi ko parang matagal na pa yung progress nito. matagal pa. Tansya mo Ako, natatansya ko naman yun Pero kung ongoing, why not? Okay? Next, eto po. Yan. So, buy property only kung nag-agree kayong mag-asawa. Para hindi kayo nagsusumbatan, dapat merong common decision. Alam nyo, meron nga po akong kinote, sabi nga po, huwag natin sabihin, no? Ikaw kasi binili mo yun sabi niya. Ayoko naman talaga yun di ba? So, para hindi kayo mag-away. So, pag nag-usap kayo, gusto nung isa, ayaw nung isa, sa dulo, mag-pray kayo, maglagay kayo ng mga pros and cons, advantages, disadvantages, mga sulat, tapos common decision. Okay? At wala nang sumbatan. Baka maging sanhi pa yan ng pag-aaway nyo. Alright? So, yon last. Pero bago yan, mag-tsaa muna tayo. Tsaa po tayo. And of course, we are inviting you. Meron tayong business and life coaching na ginagawa. Pwedeng online or offline si Rockstar. And you can attend our free webinar on how to save and invest the right way sa mutual fund. DIY po yan. And of course, if you want to avail sa Kaiser 3-in-1, life insurance, health insurance, and investment. Yan. PM lang sa personal FB ni Doc. Let's go. Last po, wag bibili ng property na rush. Di ba may yung rush na to, Doc, bilhin mo na, rush na to, sabihin sa'yo, meron kang discount. Mura na lang siya kasi rush. Okay? So, dahil nagmamadali yung buyer, ikaw din, feeling mo, nagmamadali ka, napopressure ka. Bakit mo pinapressure ang sarili mo kung hindi panahon para bumili ka? Porke ba nagmamadali yung buyer, magmamadali ka rin bilhin? Kung wala sa plano mo, huwag. Kasi pag nagmamadali, pag rush yung mga binibili natin, una, hindi mo na na-inspect, di ka na nga pupunta Di ba? Nagmamadali, sige, ito na, transfer ko na, 1 million, di ba? Transfer 1 million. Okay, kunin mo na yung check di pa nakita yung lugar, di ba? And second, hindi mo naman siya need, may iba kang priority, nagpapaaral ka ng anak, nagpapagamot yung asawa mo, kasalukuyang ginagawa yung bahay mo. So, nabibitin yung mga present expenses natin. Kasi wala sa planong pagbili mo, bumili ka nang wala sa plan. Okay? So, kaya pag rush, huwag nang bilhin. Alright? Okay, so sana nakatulong po ang ating vlog. Huwag bili ng property. Okay? Let's go, let's go. Tsaka po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PM me sa personal FB ko po. Let's go, let's go!